morning po mga bayan, latest update po tayo ngayon dito sa C5 Southlink Expressway na may haba po itong 7.70 kilometers mga bayan. Ayan po, on progress na po ito ngayon mga bayan. No? Muli na po itong nag-resume sa kanilang pagtrabaho. Hindi po natin alam kung ano ang dahilan, bakit sila ay nahinto. Posible rin pong ang dahilan yung mga obstruction mga bayan sa mismong madaanan nitong expressway na ito dahil napakarami pong mga kabahayan na matatamaan po. Ipakita ko po sa inyo mga bayan. Ito po yung mapa ng C5 Southlink Expressway. No? Ayan po, tagos po dito sa mismong Cavitex. No? Ayan po yung mismong alignment. Ayan po yung mahabang yung kulay dilaw na yan sa bandang kaliwa. Ayan na po yung mismong Cavitex, no? Tatagos po doon mga kabayan. At yung kulay blue na yan, dyan po nag-start yung C5 Southlink Expressway. At andito na po tayo ngayon mga kabayan. Dito po tayo mismo sa gilid ng itong pader na bandang kanan. Yan na po yung sa likod po. Ayan na po yung runway ng Manila International Airport, no? At tumbok po dito mga bayan, dito po dadaan, no? Ayan po yung pader ng runway ng Manila International Airport. At dyan sa dulo mga bayan, yan na po yung mismong alignment ng expressway na kung saan yan na marami pong kabahayan dyan na ngayon po ay unti-unti na pong ginigiba, no? At yung kulay blue na yan na mismong bakod, yan na po yun mga kabayan. Baybayin ng expressway na ito, itong bakod nitong Manila International Airport, itong runway, no? Ayan. Noong mga nakaraang buwan mga bayan, nung nag-update tayo rito, ay wala pa yung bakod na yan, no? Ngayon po, nilagyan na po nila ng bakod. Napakataas pa naman. Ayan po. Yung gilid mismo ng runway ng NAIA ng Manila International Airport ay napakaraming kabahayan po rito dati, no? So ngayon ay mabaklas na po ito mga bayan. Ito na po. Itong kulay blue na yero na ito, yan na po yung alignment nitong expressway. At yung mga bahay rito, unti-unti na pong winasak mga kabayan. Yun po siguro yung mga dahilan. Shout out po sa mga engineer kung ano po talaga ang dahilan. Bakit po ito'y nahinto. Bago lang po ito nag-resume ang construction mga bayan. Ayan po yung mga bahay. Oh. Was out na. Ayan po yung bakod ng Manila International Airport. Kulay green dyan. Talagang dikit-dikit na po. No? Ginawaan ng mga kabahayan dyan. Ayan po. Oh. Tig-dalawang palapag pa. Tama lang din po dahil kapag gilid po ng mga airport po mga kabayan, dapat wala po talagang mga residential area, no? Kaso hindi po natin mapigilan yung ating mga bayan na magtayo ng mga kabahayan dyan. Dahil bakante nga pong lote rito mga bayan dati, no? So sa ngayon, ito na yung alignment ay talagang nakapaalis na po sila ngayon dito. At yan po yung mga bahay dyan. Siksikan yung mga bahay rito mga bayan, no? Talagang halos araw-araw po rito ang traffic. Ayan po, dito sa area na ito ay tatanggalin din po to dahil ito ay talagang imbes malapad yung daan dito dahil tabi ng airport ay sobrang liit na. Ito yung Kaingin Road, itong area na ito, no? Ayan, no? Kung wala itong mga bahayan to mga bayan, maluwag ang daan dito. Kaso tinayuan dyan. At siyempre, hindi po natin masisi, hindi po mapaalis ng mga politician natin. Alam nyo na kung bakit hindi nila mapaalis yan. Ayan po. Araw-araw po ito, kalbaryo at traffic. Yan sa gilid po ay hindi po natin alam kung yan po ay kasali sa itong ginibang mga building dyan sa kaliwa.
Para sa mga pabrika yan. Diyan sa unahan mga kabayan, ipakita ko po sa inyo yung diyan po tatagos yung mismong bako doon na may kulay blue yung pintura, no? At dito sa area na ito mga bayan, ang sama ng daan, itong Kaingin Road na ito. At dyan sa unahan, tatagos yung mismong expressway. Katabi ng bakod. Ayan po, dito po mga bayan, ito, sa bandang kanan natin, dito po tatagos yung mismong expressway. Ayan po, oh. Yan, maano na po yan mga bayan, malinis na, wala nang kabahayan dito. Matagal na pong pinalis. Yan, oh. Yan, dito po tatagos sa ating harapan, gilid mismo ng bakod ng Manila International Airport. At yan po yung daan mga bayan, talagang lubak-lubak, sobrang sama ng daan, no? Shout out po sa sino ang congressman dito. Kaingin Road mga kabayan, sobrang traffic. Ayan, diretso rito. Dito tatagos sa ito na yung Barangay Kaingin Road mga kabayan. Ito yung runway sa kanan na side. Runway ng airport. And dito po mga kabayan ay tinambakan na po muli, pinataas ng husto. Dahil yung expressway mga kabayan, dito po sa taas dadaan, dito, tatawid rito mga kabayan. Oh. Yan. Napakalapad na rin po yung daan dito. Doon lang si mismong Kaingin Road ay mismong masikip dahil andun po yung mga urban area, no? Dito sa area na to mga bayan, ayan po yung alignment, oh. Puro ano rito, pabrika, no? Warehouse ng mga malalaking company. Ayan po yung alignment, napakataas na po yan. Kahit bahain na area to, hindi maabot. Yan po mga bayan, masasalain po natin yung mismo mga tin-wheelers truck na may mga kargang mga buhangin na itatambak dyan, no? Ayan po mga bayan. Dahil dito sa kaliwa pong area mga bayan, yan na po yung mismong SM Sukat, Parañaque. At dyan po tatawid yung mismong C5 Southlink Expressway. At ipakita ko po sa inyo mga bayan yung mismong mga yung mga malaking poste dyan sa unahan ay mayroon na pong mga girder, no? Ayan. Dito po, natagalan po rito sa area mga bayan dahil mayroon po ritong building na natamaan dati. Kaya po siguro medyo nahinto ang construction nito. Ito po, dito po tatagos, no? Itong area na to. Ayan po mga bayan, no? Yan na po yung area. Tatawid dito sa taas natin. Yung papunta doon. Dito. Tawid dito sa taas. Yung mismong expressway. Ayan na yung mga bayan. Dito sa taas na to, tatawid yung expressway mismo. Ay, may naghuhukay na sila dyan, landa mga kabayan. Ayan na yung mga poste, oh.
Yan na po yung mga portal beam mga kabayan. Yung sa bandang kanan na building, yan na po yung mismong San Dionisio Barangay Hall, no? At kaliwa, yan na po sukat Parañaque SM. Ayan dito mga bayan, sa taas po magkakaroon po rito ng tulay, no? Patawid rito sa Dr. E. Santos Avenue. Ayan na po yung dambuhalang mismong portal beam na kung saan dyan po nagkaroon ng traffic dati. Dati po ay nilihis po ang kalsada dito, no? Pakanan. Ayan na po. Ito na po yung Dr. E. Santos Avenue mga bayan. Maraming salamat po. Please like, share, and subscribe po tayo mga bayan. Pa-share na rin po upang malaman po ating sambayan ng mga Pilipino. No? Thank you so much.